Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasagpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa TWJV 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabi rin tayo napapanood sa ating Facebook Live, sa Light TV, God Channel of Blessing Facebook page. Ako po, si Bishop Elmer de la Peña ng Crossword Church, Crossword, Aliaga, Nueva Ecija. Sa umaga pong ito, ang ating pong pagbulay-bulayan ay may kinalaman po sa mensahe ng Kapaskuhan, sapagkat ito pong buwan na ito ay ating ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kabila na hindi po ito ang tunay na araw o tunay na buwan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero dahil po ito ay ipinagdiriwang sa buong mundo, kaya po tayo ay sumunod sa bagay na ito. Pero hindi po ito mahalaga. Ang mahalaga ay meron pong Diyos na nagbigay ng kanyang anak para ipadama po niya sa atin ang kapatawaran, ang pagmamahal at ang pagliligtas niya. Sa umaga pong ito ay ating tatalakayin ang mensahe ng Kapaskuhan na masusumpungan po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ganito po ang sinasabi: "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ano ba ang mensahe ng Pasko? Mula po dito po sa ating teksto sa 1:3-16 ay makikita po ang liwanag ng kaliwanagan po ng tunay na mensahe ng Pasko. Ang una po, ang mensahe ng Pasko ay pagmamahalan o pag-ibig. Ayon po sa unang salita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So mapapansin po natin na ang Diyos po ang unang nagmahal. Ang Diyos po ang siyang umibig sa atin sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Minahal po tayo ng Panginoon. Inibig po tayo ng Panginoon. At ito po ang nais iparating sa atin ng Diyos na ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay upang ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin, yung kanyang pag-ibig sa atin. Kahit ano pa po yung nagawa natin kasalanan, mahal po tayo ng Panginoon. At ito pong pag-ibig na ito ang dapat maipadama natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sapagkat mahalaga po ito. At sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 13, talatang 4 hanggang 8, ay tinalakay po ni Apostol Pablo ang katangian ng pag-ibig. Sabi nga po sa talatang 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Sa talatang 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtaniman sa kapwa. So pansinin po natin yung katangian ng pag-ibig, na nasabi po rito, hindi mapagtanim sa kapwa. And then sa talatang 6, hindi niya kinatutuwa ang gawain masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Sa talatang 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang sa wakas. At ang sabi po sa talatang 8 ng unang Korinto 13, matatapos ang kakayang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil rin ang kakayang magsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So ganun po kahalaga ang pag-ibig, ganun po kahalaga ang pagmamahal na ginawa ng ating Diyos sa atin. Kaya nga si Apostol Pablo sinulatan ng mga tiga-Roma sa Roma Kapitulo 5, talatang 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, para po sa katubusan ng ating kasalanan.
Kaya nga po sa unang 1:16 ay mababasa natin na dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. So ang tunay na pagmamahal ay yung atin pong ibigay ang ating sarili sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. At napakahalaga po nito na ito po'y maipakita natin, maipadama natin sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga tao, sapagkat ang unang mensahe ng Kapaskuhan ay pagmamahalan. Pangalawa po, ang mensahe ng pagbibigay. Bakit po? Sabi po sa talata, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang author po ng pagbibigay ay walang iba kundi ang ating Diyos na lumikha sa atin, Diyos na nagmahal sa atin. Siya po yung author ng kanyang, at ginawa niya yung kanyang pagmamahal, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan din po ng pagbibigay na walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Ibinigay po niya sa atin. Napakahalaga din nito. Marami po tayong makikita na mga halimbawa sa banal na kasulatan patungkol sa pagbibigay. Halimbawa po, si Birhen Maria. Ito pong si Birhen Maria ay kasintahan ni Jose at sila po'y nagpaplanong magpakasal. Subalit nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. At ito pong pagdadalang tao ni Maria, ito po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ibinigay ni Maria ang kanyang pagkababae para po dalhin ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So si Maria po, ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagbibigay para siya po ang maging instrumento para ipanganak ang ating tagapagligtas. Pangalawa po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po niya napakahirap ng kanyang gagawin. Alam po niya na talagang siya po ay pahihirapan. Siya po ay bubugbugin. Alam ng Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila ng bagay na ito dahil sa utos ng ating Amang nasa langit at dahil sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa katubusan ng marami. At isa po sa halimbawa sa Lumang Tipan, walang iba kundi si Abraham. Nung hilingin ng Diyos na ihandog sa kanya ang anak niyang si Isaac, ay walang atubiling ibinigay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Isaac. So napakahalaga po na makita po natin na ang mensahe ng Pasko ay hindi lang pagmamahalan, kundi ang mensahe ng Pasko ay mensahe ng pagbibigay. At ang halimbawa po natin mismo sa pagbibigay ay walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na nakikita natin, ang Diyos na lumikha sa atin. Ayon sa kanyang wangis, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Napaka-espesyal ang ibinigay sa atin ng Diyos. Unique, walang katulad, bugto na anak ang ibinigay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangatlo po na mensahe ng Kapaskuhan ay ang mensahe ng pananampalataya. Ang sabi nga po ay doon sa ating talata sa 1:16, upang ang sumampalataya sa Kanya. Mahalaga po ito, na ang pananampalataya. Magkaiba po yung paniniwala sa pananampalataya. Pwede ang isang tao ay naniniwala pero hindi siya sumasampalataya. Pero ang isang taong sumasampalataya, dapat po siyang maniwala. Sapagkat ang pananampalataya, ay siyang nakakalugod sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Hebreo 11:6, it is impossible to please God without faith. Mahirap po natin bigyan ng kaluguran ang Diyos kung wala po tayong pananampalataya. At napakahalaga po ito sa ating teksto na pangatlong mensahe ng Kapaskuhan ay ang mensahe ng pananampalataya. Bakit ito? Sapagkat ito po yung magiging daan upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Sa aklat nga po ng Gawa 16:30 ay makita po natin dito ito pong kwentong ito na may isang lalaki na tagabantay ng mga bilanggo.
Subalit nung makita nung lalaking ito, dahil nagkaroon po ng tinatawag na lindol, nabuksan yung pintuan ng selda, ang akala niya ay itong mga binabantayan niya ay nakatakas. At dahil po akala niya nakatakas, magpapakamatay po siya sapagkat alam niya na mas matinding parusa ang mararanasan niya. Kaya sa halip na siya ay maparusahan dahil sa kapabayaan niya, ay papatay na niya ang kanyang sarili. Pero sinabi ni Apostol Pablo, nung nakakulong, ano po ang sabi ni Apostol Pablo, narito, Ginoo, narito po kami. At pagkatapos po rito, inilabas niya ang mga bilanggong ito, sina Apostol Pablo, at sinabi ng lalaking ito, Ginoo, ano ba dapat kong gawin upang ako'y maligtas? At sinagot siya ni Apostol Pablo sa Gawa 16:31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ano po, napakahalaga po nun. Kaya nga po sabi ng 1:3-17 sa sinusundan natin teksto, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusa ng salibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong anak ng Diyos, ngunit inatulan ng maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga po na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya na kahit hindi natin nakikita, ay pinaniniwalaan po natin. Huwag po tayong tumulad kay Tomas nung ibalitan ng mga alagad na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Hindi po siya naniwala. At ang sabi niya, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko na nakikita at hindi ko na itutusok ang aking daliri doon sa pinagtusukan sa kanyang tagiliran. Kaya po sa habag at biyaya ng Panginoon ay lumitaw po ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan at tinawag si Tomas at sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at idayiti mo ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-aalinlangan, maniwala ka na. At sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa talatang 29, sinabi ni Jesus, nakita mo ko, kaya naniwala ka. Mapalad silang hindi nakakita, gayon man ay sumasampalataya. So, ang pananampalataya po yung mga bagay na hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan po natin. At ito po ang ikatlong mensahe ng Kapaskuhan, ang mensahe ng pananampalataya. Pangapat po na mensahe ng Kapaskuhan ay ang mensahe ng pagliligtas. Ang sabi nga po ng talata natin, upang sino man sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ang tao, lahat po ng tao papunta na sa kapahamakan. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At dahil po sa ating mga kasalanan, di po tayo sa karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po na binabanggit dito ay ang kapahamakan na ang ating kaluluwa ay mapupunta dun sa walang hanggang parusa. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pagbibigay, at napakahalaga ng ating pananampalataya, ay meron po tayong pag-asa. At ito po ay walang iba na hindi na po tayo mapupunta sa kapahamakan. Kaya po ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang hindi po tayo mapahamak, upang hindi tayo mapunta doon sa wala hanggang kaparusahan. Sa totoo po, papunta na po tayo doon Pero dahil po sa habag at biyaya ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Minahal po niya tayo. At dahil po ito ang hihingi lang sa atin ng Diyos ay ang ating pananampalataya upang maranasan po natin ang tunay na kaligtasan. So, mahalaga po ito. Kaya nga po ang sabi doon sa isang quotation na po, God says, please do not go to hell. Ayaw ng Diyos na mapunta po tayo sa impyerno. Kaya po, sa kabila ng pagiging makasalanan natin, sa kabila ng pagbabaliwala natin sa Diyos,
sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, minahal po tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya mga magulang at mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan po natin na ito pong Kapaskuhan ay makita po natin ang tunay na mensahe ng Pasko. At ang mensahe po ito ay ang mensahe ng pagmamahal. Gayon na lamang ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa salibutan. Minahal po tayo ng Panginoon sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagbabaliwala sa Kanya. Mahal po tayo ng Panginoon. At pinakita po niya ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan po ng Kanyang pagbibigay. Mensahe ng pagbigay. Alin po yun? Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung bahagi ng Diyos sa atin, yung Kanyang pagmamahal at pagbibigay. At ang ating pong bahagi naman ay yung ating pananampalataya. Ating pong isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo, ating pong tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po yung tunay na pananampalataya. At kapag nagawa po natin na tanggapin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang sabi po ng 1:12, ang sabi po, ang sino man sa Kanya tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kapag nagawa po natin yon, hindi na po tayo mapupunta sa kapahamakan. Hindi na po tayo mapupunta sa walang hanggang parusa, sapagkat ang buhay natin ay pinagkatiwala natin sa ating Diyos na nagmahal at nagbigay ng kanyang bugtong na anak. So ito po yung mensahe ng Kapaskuhan, ang mensahe ng pagmamahal, ang mensahe ng pagbibigay, ang mensahe ng pananampalataya, at ang mensahe ng pagliligtas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa napakayamang salita na ibinigay mo po sa amin. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na papagmahal. Salamat po sapagkat merong Diyos na mapagbigay. At salamat po sa pamagitan ng aming pananampalataya, sa pamagitan ng aming pagsusuko ng aming buhay sa naranasan po namin ang kaligtasan na pinapangako mo po sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang sino mang nakapanood ng maikling pagbubulay-bulay na ito, nawa po ay pumilos ka sa kanilang buhay at patawarin mo po, Panginoon, sa anumang kasalanan na nagawa at tanggapin kanila sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, at pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, ako po si Bishop Elmer de la Peña ng Crossford Aliaga Church, Poblacion Iswan, Aliaga, Nueva Ecija. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaang noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay.
simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet things Sure, marami morning tayo. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.